Paano natin malalaman na sumasa atin ng banal na Espiritu? At ano ang mga palatandaan na sinasamahan tayo ng Espiritu Santo? Kapatid, hindi mo mapapagsisisihan kapag napanood mo ang video na ihinda ko, 5 signs that the Holy Spirit is in you. Ito po itatandaan natin, simula nung tinanggap natin ng Panginoong Jesus, pinagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan at lumakad na tayo sa kalooban ng Diyos, magkaroon tayo ng kumpiyansa na tayo po ay sinasamahan na ng banal na Espiritu. Kasi yun mismo ang sinabi ng Romans chapter 8 verse 16. Ang banal na Espiritu at ang ating Espiritu ay parehong nagpapatunay na tayo'y mga anak ng Diyos. Tayo po ay anak ng Diyos. Kaaway po ang nagdidikta at bumubulong sa atin na tayo ay hindi pa sinasamahan ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu at ang ating Espiritu ang nagpapatunay na tayo ay mga anak na ng Diyos. Ibig sabihin po, kung ang banal na Espiritu nagsasabi sa atin na tayo anak na ng Diyos, ibig sabihin po, tayo po ay sinasamahan na ng banal na Espiritu. Una na makikitaan na tayo ay sinasamahan ng banal na Espiritu ay makikita sa ating karakter. Yung godly character po ng isang Kristiyano. Ang sabi ng Galatians chapter 5 verse 22 hanggang 23, ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu: pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi na natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Marami ang nagpapanggap at nagsasabi na sila ay sinasamahan ng banal na Espiritu. Sila ay nakakapagpagaling, sila ay nakakapaghimala, sila ay nakakapag-speak in tongues. Ang ultimate po na makikitaan na tayo sinasamahan ng banal na Espiritu, tayo po ay namumuhay na mayroong kagaya ng sa Panginoong Jesus. Sa nabasa natin sa Galatians chapter 5, doon natin makikita ang unang senyales na tayo po ay sinasamahan ng banal na Espiritu. Namumuhay po tayo sa ganong pamamaraan, sa pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, at marami pa pong iba. Doon natin makikita unang-una yung karakter ng isang sinasamahan ng banal na Espiritu. Kapag ang isang tao ay namumuhay na ayon sa kalooban ng Panginoong Jesus, siya po ay sinasamahan ng banal na Espiritu ayon sa nabasa po natin kanina. Number 2, passion and power for evangelism. Yung ating pagmamahal sa pangangaral ng salita ng Diyos, sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Kristo. Acts chapter 1 verse 8, ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo. Ito po yung ebidensya na tayo ay binautismuhan ng banal na Espiritu. Yung kapangyarihan na ibinigay sa atin para ipangaral ang Ebanghelyo ng Diyos. Marami rin po ang nagpe-pretend, nagsasabi na sila ay puspos ng banal na Espiritu. They can speak in tongues, they can heal, they can do miracles. Pero totoo nito, pagdating sa Ebanghelyo, takot at walang tapang. Pero isang ebidensya na tayo ay sinasamahan ng banal na Espiritu, tayo po ay merong passion, yung power po na ipangaral ang Ebanghelyo ng Diyos. Yung ipangaral po ang kaligtasan. Kasi yun mismo ang binigay ng banal na Espiritu sa binasa natin kanina sa Acts chapter 1 verse 8. Yung kapangyarihan na ipangaral ang salita ng Diyos, ang kaligtasan. Magkakaroon po tayo ng tapang na i-preach po saan man tayo naroroon. Tayo man ay nagtatrabaho, tayo man ay estudyante, tayo man ay may edad na kaya nating ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo. Kasi yun yung makikita po sa atin. Yun yung sabi ng Acts, yung katapangang mangaral ng salita ng Diyos. Ito ang titingnan natin at tatandaan natin lagi. Kapag ang isang tao ay puspos ng Espiritu ng Diyos, ng banal na Espiritu, kaya niyang ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo. Kasi merong kapangyarihang binigay ang banal na Espiritu nung siya ay pinuspos. Number 3, the gift of tongue. Speaking in tongues. Nagsasalita ng mga iba't ibang lengguwahe kapag tayo ay sinasamahan ng banal na Espiritu at ang kapuspusan ng banal na Espiritu ay nasa sayo. Nakakapagsalita ka ng iba't ibang lengguwahe. Hindi po maitatanggi ito gaya ng sinabi ko kanina. Ito po talaga ang manifestation ng banal na Espiritu. Kapag ikaw ay pinuspos at sinasamahan ng banal na Espiritu, you can speak in tongues. Nakakapagsalita ka ng iba't ibang lengguwahe. Kasi sa araw ng Pentecost na ang mga alagad, hinintay nila ang pangako ng Panginoon na sasa kanila ang banal na Espiritu, sila po ay nagsalita ng iba't ibang lengguwahe at narinig po yon ng mga taong nasa paligid po nila nung sila po ay nagkapuspusan. Kaya po ito yung manifestation, you can speak in tongues. Hindi mo alam ito, pero alam to ng Panginoon.
Nung ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao, siya po ay dependent sa will ng Father at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At ginamit ng Panginoong Jesus ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa pagmiministeryo. Pagkatapos po nun, ang Banal na Espiritu na sumasa Panginoong Jesus ay ibinigay naman po niya sa mga alagad niya at nakikita nagmamanifesto at naririnig rin po. Ang sabi po ng Acts chapter 2 verse 32 hanggang 33, ang kanyang tinutukoy ay walang iba kundi si Jesus na muling binuhay ng Diyos at kaming lahat ay saksi na muli siyang nabuhay. Itinaas siya sa kanan ng Diyos, ibinigay sa kanya ng Ama ang Banal na Espiritong ipinangako sa kanya. Ang Banal na Espiritong ito ay ipinadala naman ni Jesus sa amin at ang kanyang kapangyarihan ang siyang nakikita ninyo at naririnig ngayon. Kaya marami rin po ang nagsasabi na hindi, noon lang yon nakakapag-speak in tongues sa mga alagad. Sa panahon natin ngayon, hindi na. Yung marami na po ang nagre-reject sa speaking in tongues. Ayaw na po nila yon. Hindi daw po para sa panahon natin ngayon. Pero mga kapatid, ito yung manifestation ng Banal na Espiritu. Hindi po maitatanggi ito. Yung mga totoo pong napuspos po ng Banal na Espiritu. Kasi ang sabi pong ng 1 Corinthians chapter 14 verse 39, kaya mga kapatid, pakahangarin niyong makapagpahayag kayo ng mensahe ng Diyos at huwag niyong ipagbawal ang pagsasalita sa ibang wika na hindi natutunan. Kaya po wag nating ipagbawal. Yun mismo yung bilin ng mga alagad na huwag po itong ipagbawal. Kasi hanggang ngayon po, nagmamanifest po yung kapangyarihan at kapuspusan ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagpapahayag ng iba't ibang lingwahe, iba't ibang wika. Nasain nga daw po ng bawat mananampalataya. Kahit sino pwede. Marami nagtatanong sa akin sa comment section, pina-personal message po ako ng ating mga follower. Naguguluhan po sila kasi marami nagtuturo, marami nagsasabi na sa unang panahon lang yon, sa panahon natin hindi na. Pero ito po yung sagot sa verse na ito, 1 Corinthians chapter 14 verse 39. Kaya mga kapatid, pakahangarin niyong makapagpahayag kayo ng mensahe ng Diyos at huwag niyong ipagbawal ang pagsasalita. Marami lang po mga kapatid ang pumipeke at nagpapanggap. Very deceiving po yun mga kapatid, mag-ingat po tayo. Para po sa mas malalim pa na pag-aaral pagdating po sa speaking in tongues, may mga gift po talaga na merong gift of interpretation sa gift of tongues. Nakakapagsalita yung isang kapatid natin ng speaking in tongues, iba't ibang lengguwahe lumalabas sa bibig niya kapag napupuspos siya. Meron rin namang nakakapag-interpret. Kapag i-interpret niya po yun, okay lang po yun kasi yun po yung gift, sabi ng Bible. Pero kapag hindi mo na maintindihan yung sinasabi ng kapatid natin, hindi ibig sabihin nag-iimbento na siya. Kasi alam natin na yung speaking in tongues, iba't ibang lengguwahe, hindi mo naman alam talaga yun eh. Hindi natin alam yun. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Kaya ang sabi ng 1 Corinthians chapter 14 verse 2, ito po yung pagbibigay linaw po sa atin. Ang taong nagsasalita sa ibang wika na hindi niya natutunan ay nakikipag-usap hindi sa tao, kundi sa Diyos. Dahil wala namang nakakaunawa sa kanya. Nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Banal na Espiritu. So, doon na po magiging clear yung ating mga tanong sa mga nag-PPM po sa akin at sa mga nagko-comment. Number 4, knowledge of truth. Kaalaman sa katotohanan. Isa po ito sa sign na tayo ay sinasamahan ng Banal na Espiritu. Sinasabi sa atin yung katotohanan ng Banal na Espiritu. Nagre-reveal po siya sa atin ng mga katotohanan. 1 John chapter 2 verse 27, kung tungkol naman sa inyo, ang Banal na Espiritu na tinanggap nyo kay Kristo ay nananatili sa inyo. Kaya hindi na kailangan turuan pa kayo ng iba, sapagkat ang Banal na Espiritu ang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. At ang mga itinuturo niya ay katotohanan at hindi kasinungalingan. At gaya ng itinuro niya sa inyo, manatili kayo kay Kristo. Hindi ibig sabihin po na lagi ka na lang magpipray at lagi ka na lang magtatangs. Hindi mo na kailangan ng Word of God. Kailangan po natin yun. I-meditate po natin yun. Hindi rin ibig sabihin na wala ka ng kikilalaning pastor. Wala ka ng kikilalaning mananampalataya na pwedeng makapagpayo sa'yo. Ang Banal na Espiritu ang magre-reveal sa atin. Mga revelation, mga katotohanan, mga pag-iingat po sa atin. Hindi po ibig sabihin na alone ka na lang, mag-isa ka na lang. Hindi po mga kapatid. Marami po nagkakaroon ng misinterpretation pagdating po sa versikulo na ito at sa puntos na ito. Number 5, holiness. Kabanalan. Ito po ang marka na tayo ay sinasamahan ng Banal na Espiritu. Tayo po ay lumalakad sa kabanalan. 1 Peter chapter 1 verse 2. Pinili na kayo ng Diyos Ama noon pa para maging mga anak niya sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, para sundin niyo si Jesucristo at upang linisin kayo sa mga kasalanan niyo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumain niyo nawa ang higit pang biyaya at kapayapaan. Kapag tayo ay puspos ng Banal na Espiritu,
ito ang marka. Tayo po ay lumalakad sa kabanalan. Ang pamumuhay natin, holiness. You can live in the comment section. Diyos mismo ang nagpapaging banal po sa atin habang lumalakad sa kalooban ng Diyos. Patunay na ang marka ng banal na Espiritu ay nasa sayo, ayaw mo na doon sa ayaw ng Diyos. You hate what God hates. Ayaw mo na doon sa mga masasama kasi ayaw ng Diyos ng kasamaan. Ayaw ng Diyos ng kasalanan. Ayaw mo na rin ng kasalanan at paggawa ng kasalanan. Lumalayo ka na sa temptation. Kahit sa pakikinig ng mga masasamang bagay, ayaw mo na rin. So namumuhay ka na ayon sa kabanalan. Namumuhay ka na sa proteksyon ng Diyos. Nag-uumpisa ka na lumalakad sa kalooban ng Diyos o nagpapatuloy ka na sa kabanalan. You live in the protection of God. Lagi po nating tatandaan the 5 signs that the Holy Spirit is in you. Magmamanifest, magkakaroon ng tanda, marka sa ating pamumuhay na tayo po ay sinasamahan ng banal na Espiritu. You always speak to Jesus, Romans chapter 5 verse 5. At hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ipinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. Salamat po sa man po nakarating sa huling part ng video ito at nakatapos po ng ating pag-aaral. Marami nawa po tayong natutunan at ang 5 sign po na tayo ay sinasamahan ng banal na Espiritu ay makita po nawa sa atin. Palayan po kayo ng Diyos. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Kapatid, thank you kung nakarating ka sa huling part ng video ito. May tanong ka, let me know in the comment section, try ko sagutin. At kung may request ka na topic na pwede natin gawin sa susunod na content natin, let me know, lagay mo lang sa comment section. Kung may prayer request ka at nahihiya kang ilagay yan sa comment section, pwede ka makipag-communicate sa akin sa Door of Faith Church San Juan La Union na FB page natin. Meron din akong account na Gabbueno sa Facebook at sa Instagram. Huwag ka mahihiyan makapag-communicate sa amin kapatid. At kung gusto mo pa ng mga ilang ministry na makikita dito sa Destino, dalaw ko lang sa Door of Faith Church San Juan La Union. Salamat kapatid. Kung gusto mo rin makipag-communicate, mga donation na ibibigay sa ganitong larangan ng paglilingkod, pangangaral ng salita ng Diyos, free mga kapatid at tayo tumatanggap ng mga ganyang bagay to expand the kingdom of God. Salamat. Mag-send na rin tayo mga kapatid ng mga details tungkol po sa donation, mga emails, mga GCash number sa description box. Salamat kapatid. Hanggang sa susunod pagkikita natin. God bless po.